No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Canyaveral, nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunan ang Once Upon a Saint! Yay! 2 dekada na patuloy na naghahati ng mga totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. Alright! Kasama natin ngayon ang mga mag-aral mula sa Nagkaisang Nayon Elementary School. Yes! Woo! At tayo po ay naririto ngayon, buwan ng Pebrero, sa kanilang parokya ng San Isidro Labrador na ating matatagpuan sa Villanova Subdivision, Novaliches, Quezon City. Alright! Woo! Maraming salamat po mga kaibigan sa pagpapatuloy sa amin sa inyong napakagandang parokya. At may tatanungin tayo sa ating mga kaibigang kabataan kung ano ang kanilang masasabi sa kanilang parokya. Unahin natin si Ate. Ate, ano masasabi natin sa ating parokya? Ang aming parokya po ay mapayapa dahil tuwing ako po ay nagdadasal dito, parang sa puso ko po nakakausap ko ang Diyos. Wow! Look at that! Woo! Kakaiba ito ha. Kuya, ano masasabi sa parokya? Ang aming parokya ay malinis. Kahit maliit, pag pumupunta po ako, nararamdaman ko kung gaano malinis ito. Wow! Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. At si ate, yes ate? Ang aming parokya ay maliwalas dahil makikita mo sa labas ang kagandahan nito. At kahit maliit ito, maraming namamalampataya dito. Sana ay pumunta kayo. Alright, what an invitation. Ha? Alam niyo, thank you very much ate. Marami na silang nabanggit ha, pero mas maganda na makausap natin mismo ang kanilang parish priest, si Father Alvin. Naku, batang-bata. Father Alvin, maraming salamat po ha. Welcome sa parokya. Oo, kumusta na po kay Father Alvin? Okay lang po, masaya akong Talaga. makasama kayo. Alam niyo po ba na batang-bata pang pare si Father Alvin? Ilang taon na po, Father? Pare. Humigit ko mo lang 10 taon na po akong pare. Humigit kumulang. At Bicolano man. Bicolano. Bicolano po. Father, kakaiba po itong inyong parokya at Opo. kami po nakarating dito. San Isidro Labrador. Saint Isidore the Worker. Opo. There's the other one, the farmer. Isa lang po yun. Ay, isa lang pa. Pero in particular, you're focusing on the workers dito. Opo. Ito pong parokyang ito ay itinatag po ni Cardinal Sin, humigit kumulang 18 taon na ang nakalilipas. Wow. Ito po talaga ay parokya para sa mga manggagawa. Bakit Ang po? amin pong primary saint ay si San Isidro Labrador at ang secondary patron saint po namin ay si San Jose ng Manggagawa. Alright. Sapagkat ang lugar pong ito ay lugar talaga ng manggagawa, marami pong factories, maraming mga factory workers na nakatira po sa lugar. Mhm. Ang sabi ng bata, maaliwalas, malinis, payapa. Opo. Tama po. Opo. Dahil kahit na nasa gitna po tayo ng Novaliches, kapag Opo. sinabi ng Novaliches, matraffic, polluted, Opo. pero parang hindi po ganun ang itsura nitong inyong parokya. Opo. Talaga. Nasa loob po ng subdivision. Nasa loob po kasi. Ha? Pero Father, sayon po tayo ay nasa buwan ng Pebrero. Opo. Love month. Father, mayroon ba kayong mga gawain ngayong buwan ng Pebrero sa inyong parokya? Opo, dito po sa parokya, iniimbitahan po namin sa darating na February 14 yung mga mag-asawa na sariwain po nila yung kanilang tipan ng pag-iibigan at ihanda yung kanilang sarili. Kaya sa February 4 po, magkakaroon kami ng buhay pagmamahal workshop para sa kanila. Wow, napakaganda po niyan, Father. Ha? At higit sa lahat, meron po tayong gawain ngayon sa ating simbahan. Itong Communion of Communities. Opo. Ito pong parish. Ano Opo. po? Ano po ang inyong mga programa din po para dyan? Ako po bilang kura paroko ay bumababa upang pasiglahin muli yung iba't ibang mga maliliit na komunidad ng ating parokya, yung mga basic ecclesial communities, para ipadama sa kanila na sila ay bahagi ng parokya at sila ay magkaroon ng muling kasigasigan na maglingkod sa ating parokya. Napakaganda naman ho ay nung paanyaya. Kasigasigan. Opo. Parang ko na lang narinig ulit yung kasigasigan na yan. Ibig sabihin ay maging the fervor Opo. of serving the church. Ha? Nakatutuwa po yan, Father, pero paano po ako dadalaw dito?
Ibig kong sabihin, siyempre pag sinabing Novaliches, parang yung mga tao na nahihiwagaan sa pagpunta. Opo. Paano po? Anyayahan niyo po sila na magtungo rito? Ang atin pong parokya ay matatagpuan po malapit lamang po sa bayan, humigit kumulang isang kilometro, ang layo lang naman po, along General Luis, nasa loob po kami ng Villanova Subdivision. At pagkanan mo, yun na, Opo, nasa may bungad lamang po. dito sa gate. Opo. Madali lang punta. Opo. Pero Father, kumusta po ang inyong mga parishioners dito? Iyon po ang isang kayamanan ng ating parokya, yung mga parishioners po natin. Sila po ang tanging maipagmamalaki natin sapagkat labis-labis ang kanilang pagmamahal sa parokya. Opo. At syempre, maganda rin ang mga parishioners ay Opo. maging bahagi ng gawain. Ano po? Opo. At meron po kayong mga programa rin para makapag-ambag din sila o makapagbigay ng kanilang time, treasure, and talent. Opo. Binubuhay po natin sa parokya yung tinatawag nating Balikhandog program Ano po yun? upang ito yung paghahangad natin na yung mga pamilya ay maging bahagi talaga ng mga programa ng simbahan at yung pagbabalik sa Panginoon ng nararapat para sa Kanya. Very Yung pagbabalik ng ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. At hindi na kinakailang ulit-ulitin pa. Ay, hindi na po. Father, maraming salamat po at mabuhay kayo sa inyong gawain at sari nawang tuloy-tuloy pa ang mga batang-batang pari kagaya ninyo na dedicated at with fervor and enthusiasm to serve the Lord. Maraming salamat. Palakpakan natin si Father. Thank you very much po, Father. Thank you. Wow! Nakakatuwa si Father, ano? Batang-bata, dapat artista yan, di ba? Pero ang tanong nga marami ang tinatawag pero kung kakaunti ang nakatutugon at syempre may mga pagtawag na maging isang pare. Sino kaya dito ang gusto maging pare pagdating ng araw? Parang wala pa ako nakikita. Ay, si Kuya! Taas mo na ng kamay. Kuya na mas mataas. Ayun, palakpakan natin si Kuya. Pare nawa, magkaroon pa tayo ng mga pare. Pero handa na ba kayo para sa ating kwentong banal? Paupo na tayo na mahusay dahil narito po ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng isa pang banal. Mahigit pa sa isang teleserye ang kanyang kwento. Habang binabasa ko ito, naiiyak na ako dahil alam niyo ba mga bata, hindi na nakilala ang nanay niya nang isinilang siya. May ganun kayang pangyayari nang isinilang siya August 12, 1591 sa Lemieux, Paris, France. Saan nga ito? Lemieux, Paris, France. Hindi niya alam kung sino ang nanay niya dahil ang kanyang nanay ay parang nadisgrasya ng tatay niya. Kumbaga ay sa isang kapusukan, may nangyari at isinilang ang bata at umalis yung nanay, inalagaan ng tatay ang batang ito. At nung tinatanong siya, nung maliit pa siya, sinong nanay ko? Hindi nila alam. Gusto niyong malaman kung sino itong teleserye ang buhay? Bueno mga bata, ito ang totoong buhay ng isang naglingkod sa Diyos. At ang sabi niya sa kanyang prinsipyo sa buhay, igalang mo ang mga mahihirap kagaya ng paggalang mo kay Jesus. Ano nga po ulit yun? Igalang ang mga mahihirap kagaya ng paggalang mo kay Jesus sa mga tuwid. Marubdob ang kanyang pagmamahal sa mga mahihirap at ganun din ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Mga bata, mga nanonood, ang totoong buhay ni Saint Louis de Marillac. Sa atin, Marillac ito, pero dahil sila ay ganung magsalita, Marillac. Isinilang nga siya noong August 1591 at hindi niya nakilala ang tatay niya. Subalit ang nanay niya, ang tatay niya ay si Luis. Kaya siguro, ang ginawa ng tatay niya, pinangalanan na lang niya yung anak niyang babae na Lois. Parang Luisa at Luis. Gets? Si Luis ay mula sa mayamang angkan. Actually, balo si Luis. At dahil lumalaki na itong bata na ito, inangkin niya na rin na para niyang sariling anak. Kadugo naman niya, subalit, hindi niya inangkin bilang tagapagmana. Kumbaga, anak kita,
Pero hindi ka magmamana ng anuman sa aking ari-arian pag ako ay nawala. Dahil ang kanyang uncle, si Michel, ay bahagi sa korte ng mga Medici. Pag sinabi nating Medici noong European time, sila yung naghahari sa Fransya, sa Europea, sa Italia, at mayayaman ang mga Medici. Medici clan. At dahil lumalaki siya sa kariwasaan, itong si Luis, nakilala niya lahat ng mga mayayaman, lahat ng mga may kapangyarihan, subalit siya ay hindi kasama sa pamamanahan. Alam mo yun? Kumbaga parang mayaman ako pero mahirap ako. Kung ano man mangyari, wala ako sa angkan ng mga mariyak. Ganun ang kwento niya. Kaya naman, ang naging patuntunan niya ay parati nang magdasal. Pumunta sa simbahan, humingi ng tulong sa Diyos dahil meron siyang auntie na Dominican sister na nagtuturo sa kanya ng pagdarasal at nagtuturo sa kanya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya unti-unti nawawala yung kanyang pagkalungkot. Hanggang sa dumating ang panahon ng 12 years old na siya, sabi nung tatay niya, mag-aasawa na ako, anak. At narito ang iyong magiging pangalawang nanay o kikilalaning nanay, si Antonieta. Nung makilala niya si Antonieta, ha! Yan ba ang bata? Itsura lang. Mabait ba si Antonieta o si Antoinette? Hindi mabait. Madrastang hindi Linisin mo yan! Gawin mo ito! Ikaw ang magtrabaho dyan! Masaya ba si Luis habang lumalaki no siya'y 12 years old na? Anong gagawin ng batang hindi masaya? Siya ay laging magdarasal, laging pupunta sa auntie at humihingi ng tulong sa Diyos. Luis! Halika rin! Ikaw na bata ka! Huhilahin siya. At gawin mo yan, ha? Gawin mo. Ano ang magiging buhay ng batang si Luis de Maria sa piling ng kanyang madrasta na si Antonieta? Aabangan natin yan at papaanong mahuhubog siya sa kabanalan. Mga bata, bago lang tayo tuloy magpaalam, salamat nga pala kay Engineers Lau at Lau Roldan, kay Engineer Ferdy Romero, at ganun din kay Professor Josie Lampas ng National Housing Authority. Maraming salamat. Bago lang tayo tuloy magpaalam, mga bata, iniiwan natin sa kanila mga mahalagang kataga ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Payton CSC, to always pray. Pray as a family, because the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a State! Hey!